Iron Lion Knights. Sila ay kilala bilang isa sa pinakamahusay sa mga kautusan ng kaharian sa parehas na kasikatan at kasanayan. Ang Probation Order ng Knight na ito ay Si Arwen Kergerin, isang member na may taglay na talento. Pagtapos ipakilala ng Royal Guard na si Carl C. Arwen ay agad naman nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Gruhorn ay napatanong kung bakit ang kasing talino ni Arwen ay nagbabalak siyang kalabanan. Nagsalita naman ang kawal at sabi kay Gruhorn na meron daw silang di pagkakaintindihan sa kanilang dalawa ni Arwen noon. Natatawa pa itong si Carl habang nagkukwento sa prinsipe, sinama naman ng tingin ni Gruhorn. Napaisip itong si Gruhorn at Nena sa nasabi ng kawal dahil hindi naman alam ni Gruhorn kung anong nagawa ng dating may-ari ng katawan ng prinsipe. Kahit sa babae ay mayroon ding atraso ang Prinsipe Adrian, tila lahat na lang ata sa kanilang kaharian ay may atraso ito Tabachoy na nga si Prinsipe Adrian plus pangit din ang ugali, grabe combo na yan. Tinawag niya ang isang katulong na nakatayo sa gilid, tinanong niya ito kung anong nagawa niya kay Arwen. Agad naman sumagot ng may pag-aalinlangan ang katulong at sinabing binastos niya Si Arwen. Nang malaman niya ito nabigla at nainas siya sa dating nagmamay-ari ng katawan ni Prinsipe Adrian. Kung bakit nga ba ganito kagulo ang iniwan niyang mundo kay Gruhorn, hahaha. Mag-flashback tayo sa ginawa ni Prinsipe Adrian noon. Nilapitan ni Prinsipe Adrian ang babaeng si Arwen at nagtanong na tila nga ba'y binabastos niya ito. Inilagay ni Gruhorn ang kanyang kamay sa balikat ni Arwen upang siya ay akbayan. Aba, ibang the moves ang ginagawa ng baboy na yun Sinabi ng prinsipe na narinig nito sa ibang tao na siya ay maganda. Inaya ni Prinsipe Adrian si Arwen maging katulong nito. Mukhang ang Prinsipe ay may pagnanasa kay Arwen. Ngunit kahit alam ni Arwen na ito ay prinsipe, agad naman tinapik ni Arwen ang kamay ni Prinsipe Adrian. Mula sa kanyang ginagawang pag-akbay dahil sa pagbabastos at pinagsabihan siyang hindi niya pagmamay-ari ang mga knights. Agad namang nagalit si Prinsipe Adrian sa ginawa ni Arwen sa kanya at ininsulto niya ito at sinabihan na pangit. Alam naman natin siguro kung sino dito ang pangit, Hayes. Balik tayo kay Gruhorn. Agad namang napaisip si Gruhorn na walang sino man ang titingin kay Arwen at sasabihan siyang pangit. May taste naman si Gruhorn, at tama ito sa ganda na mayroon si Arwen, walang kahit sino man ang magtatangkang sabihan siya ng pangit. Dumating na sa harapan ni Gruhorn itong si Arwen. Agad namang nagbigay galang si Arwen sa prinsipe at sinabi nito na matagal na rin ang huli silang nagkita. Sinabi rin nito na hindi pero nagbago ang prinsipe kahit konti. Sumagot naman si Gruhorn na nagbago naman daw siya na kahit papaano. Napaisip rin ito na pati ang dating nagmamay-ari sa katawan ni Prinsipe Adrian ay nagbago din. Bigla namang nagbago ang ekspresyon no Arwen, binigyan nito si Prinsipe ng mangalit na ekspresyon na may halong pagtataka. Mukhang hindi pero ata move on si Arwen sa nagawa ng dating Prinsipe Adrian. Napaisip naman si Gruhorn na mukhang ganito ang karma na nakukuha niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating naman ang matandang tito ni Prinsipe Adrian. Nagsalita itong matandang lalaki at tinanong nito kung sino ang huling kalaban ng prinsipe. Nagbigay galang naman si Arwen at nagpakilalang isa siya sa miyembro ng Iron Lion Knights, ang Probation Knights. Nagbigay naman ng babala si Bolorhard na mag-ingat sa prinsipe sapagkat may pagkamatindi ang espada nito. Si Gruhorn naman ay nasa kanilang gilid at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ngunit hindi nagugustuhan ni Gruhorn ang kanilang pag-uusap, kaya naman ang kanyang mukha ay parang troso na magbubuga ng usok sa ilong, hahaha. Medyo nainas si Gruhorn sa sinabi ng kanyang tito. Tinawag na sa kani-kanilang posisyon si Arwen at si Gruhorn upang maghanda sa paglalaban nila. Dito makikita na natin kung gaano nga ba kalakas si Arwen sa labanan. Nagsimula na ang labanan nila ni Arwen at ni Gruhorn. Si Arwen naman ay pumorma na susugod kay Gruhorn, habang utong si Gruhorn ay nakatayo lamang at nakangisi pa. Nanunang umatake si Arwen na ikinagulat naman ni Gruhorn dahil sa bilis at taglay nitong lakas na talento. Napuruhan si Gruhorn sa pag-atake ni Arwen na tila ang mana ni Gruhorn ay humihina. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Arwen habang si Gruhorn naman ay sinusubukan itong salagan. Ngunit sa sobrang bilis ni Arwen ay tila hindi makaporma itong si Gruhorn. Hindi ito makabuelo upang makapaglabas ng malakas na mana.
Aatake ng mabilis si Arwen mula sa itaas at dito naman nagkaroon ng pagkakataon si Gruhorn upang mapalabas nito ang kanyang skill na Dragon Slayer sa kanyang mana heart. Nang malapit na si Arwen nang may matinding aura itong nakita mula kay Gruhorn at sa espada nito. Kaya naman ang pag-atake ni Arwen kay Gruhorn ay nasa legan nito. Pagtapos ng malakas na pagbangga ng dalawang mana ay napaatras itong si Arwen. Hindi ito makapaniwala sa nakikita dito sa espadang hawak ni Gruhorn. Sabi ni Gruhorn hindi nga lahat ng single rings ay pare-parehas at iba nga daw itong si Arwen sa ibang nakalaban na niya. Napahanga ni Arwen itong si Gruhorn, mukhang si Grr naman ang magpapakitang gilas dito. Sa gitna ng kanilang laban ang status window ni Gruhorn ay lumabas. Nakalagay dito na mayroon siyang judgment skill ngunit panandalian lang. Agad naman itong ginamit kay Arwen at tiningnan niya ang stats ni Arwen kung gaano ba ito kalakas o kung kaya ba niya ito labanan. Namangha naman itong si Gruhorn sa nakita nito na kakayanan, nakita nito na malaki pa ang potential ni Arwen. Nang makita niya na ang mga kakayanan ni Arwen ay naisip nito na pwedeng mas mahina itong si Arwen o di kaya ay kapantay lang nito sa lakas. Pumorma ng pagsugod si Gruhorn habang ganun si Arwen, sabay silang umalis sa kanilang pwesto upang sumugod. Mabilis nagtagpo ang kanilang nga espada sa gitna nilang dalawa. Nagsimula na ulit ang matinding labanan ng dalawa nagpapalitan ng pagwas-iwas ng espada. Mahabang oras ang lumipas sa kanilang pagsisinay, kita sa dalawa ang pagod at paghahabol nila sa paghinga. Parehas may gustong patunayan. Ngunit tila walang nagwagi sa kanila at itinigil ni Bolorhard ang kanilang labanan at sinabi nito na ipagpatuloy na lang muli ang laban sa sunod na araw. Ngunit hindi nagpatinag ang dalawa na tila ayaw nilang magpatalo, naging matigas ang ulo dahil sa tindi ng tensyon ng dalawa. Sinabi pa ni Gruhorn ay halos tatapusin na nito si Arwen ngunit ito namang si Arwen ay hindi nagpapatalo, sinabi din nito na ganun din ang balak niya. Nagtinginan ng masama ang dalawa dahil sa unang araw ng kanilang labanan ay wala man lang nanalo. Pinatigil ulit ito ng matandang lalaki ang sagupaan ng dalawa, sinabi nito na hapon na at magpagamot na sila. Dumating naman ang manggagamot at agad naman inuna si Gruhorn binigyan ng mana heal. Pagtapos ni Gruhorn ang manggamot naman na isa ay na kay Arwen upang bigyan din ito ng mana heal. Habang si Gruhorn naman ay masama ang tingin kay Arwen. Ganun din si Arwen, ang dalawang ito ay hindi nagkakalayo ng tinginan. Marami ding natamong galos ang dalawa kaya kinakailangan na nilang tumigil at magpahinga. Tuluyan nang ang naglakad papalayo ang dalawa sa isa't isa upang makapagpahinga. Iniisip naman nitong si Gruhorn ay hindi siya magpapatalo dito. Parang love story lang hahaha. Kumbaga enemy to lovers, na ba ito, hahaha. Lumipas ang kinabukasan ng kanilang labanan, ang resulta ay naging ganun muli. Parehas naman silang lumaban at binigay ang lahat ngunit wala pa ring nanalo sa kanila. Kaya naman sa pangatlong araw ay naging usap-usapan na sa mga kawal ang mga kaganapan. May mga kawal na ang nababahala at namamangha sa nangyayari dahil nga wala man lang nanalo sa dalawa. Dahil 2 araw na labanan ay hindi man lang nanalo si Gruhorn o maski si Arwen. Usap-usapang pangatlong araw na raw ng labanan ni Gruhorn at ni Arwen ito pero wala pa ring nanalo. Sabi pa ng isang kawal marami daw siyang naririnig patungkol kay Arwen ng taglay nitong lakas ngunit ang lakas ng unang prinsipe ay mas nakakamangha. Nang magsimula na silang maglaban muli nagsabi naman ni Gruhorn na sana'y may manalo na ngayong araw. Ngunit bago magsimula ang round na ito may gustong sabihin si Gruhorn. Nagulat naman ang ekspresyon ni Arwen ngunit ito ay samgot sa prinsipe. Sabi naman ni Arwen na kung sasabihin lang nito na humihingi siya ng tawad tangko sa dati nitong nagawa ay hindi nito tatanggapin. Ma-pride ang ate mo girl. Umiling naman si Gruhorn at sinabing hindi ang pakay niya, gusto ni Gruhorn ng premyo kasi walang nagpapatalo sa kanila. Dahil sobrang dikit ng laban ni Gruhorn at ni Arwen naisipan na lang ni Gruhorn ang ganitong bagay. At kung sino man ang manalo sa kanilang dalawa ay maggagantimpala ng isang kahilinjian para sa nanalo. Nagulat ang mga kawal sa gustong mangyari ni Gruhorn kasi ang gusto ni Gruhorn ay tila di pwedeng mangyari kasi isa siyang prince. Napasigaw naman ang ibang kawal kung seryoso ba ang prinsipe sa kanyang gusto. At dapat na nitong bawiin ang kanyang mga sinabi dahil isa siyang prinsipe, dapat daw ay hindi niya ito sinasabi. Mataas ang galang ng mga tao sa prinsipe at alam din nila ang kanilang posisyon.
Kaya naman ang mga ganitong bagay ay tila hindi pwede dahil pwede nilang gamitin ito laban sa nakakataas sa kanila. Ngunit desidido pa rin si Gruhorn sa gusto niyang mangyari sa labanan nila ni Arwen. Sinabi ni Gruhorn na kung gusto nito na lumuhod ito siya ay luluhod, pag sinabi nito na yumuko at humingi ng tawad ay gagawin niya ito. At dapat daw ang mga taong nasa paligid nila ay hindi makisali. Sabi naman ni Arwen hindi niya ito kayang gawin dahil bilang isang miyembro isang knights at tapat na naglilingkod sa Leonberg royal family. Pero kung ito naman ang gusto ng prinsipe tatanggapin niya ang premyong ito. Ikinagalak naman ito ni Gruhorn at sinabing mabuti ang naging sagot ni Arwen at sinabi nito na wala ng bawian. Yun nga ang dami naman kasing nakikisawsaw, hindi na lang hayaan si Gruhorn at si Arwen ang dami pang sinasabi hahaha. Nagsimula na ang kanilang laban, sabay na umatake ang dalawa. Si Gruhorn ay gumamit ng Dragon Slayer Mana Heart habang patuloy pa rin sa paggamit si Arwen sa kanyang single chain. Tuloy pa rin ang palitan ng atake sa tindi ng aura na kanilang nilalabas ng kanilang espada pero ang lakas ni Gruhorn ay lumalamang kay Arwen. Hindi pa natatapos ang lakas na naibibigay ni Gruhorn tila nabigla naman itong si Arwen. Dahil ang bilis at lakas ni Gruhorn palakas ng palakas at pabilis ng pabilis. Laking pagbabago nga ganun ba naman ang premyo? Sa bilis na galaw na binibigay ni Gruhorn si Arwen ay hindi siya gaanong makalaban kay Gruhorn at sinasalaga na lamang nito ang mga pag-atake ng prinsipe. Sa tindi ng labanan si Gruhorn ay nagbigay ng malakas na puwersa habang ito namang si Arwen ay binigay din ng kanyang makakaya upang salagan ito. Naisip ni Arwen kung itinatago lamang ba ng prinsipe ang tunay niyang lakas kaya ganito na lamang ang kanyang pagkagulat. Ngunit imbes na masalagan nito ni Arwen ang naging resulta ay nahati lamang ang kanyang espada at ito ay tuluyang natalo. Si Arwen ay napaluhod dahil sa pagkatalo at nanalo naman si Gruhorn. Sobrang lakas ang naibigay na mana ni Gruhorn para sa laban na ito, 10/10 ang score ko para sa laban na ito. Hindi matanggap ni Arwen na siya'y natalo kahit ang mga kawal at ang matandang lalaki ay nabigla sa nangyari. Kita sa kanilang mga mata ang pagkagulat dahil sa ikinilos ng prinsipe, hindi nila inaasahan ang magiging resulta ng laban ng dalawa. Humwesto si Gruhorn sa harapan ni Arwen, habang si Arwen naman ay nananatiling nakaluhod at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Agad namang nagsalita itong si Gruhorn sinabi nito na siya ay nanalo. Nanlaki ang mata ni Arwen dahil hindi nito matanggap na natalo siya. Sinabi ni Gruhorn na gusto niya si Arwen. Ang kawal na ito ay hindi katulad ng ordinaryong kawal na nagbabaante ng kaharian. Ito ay mayroong mataas na katungkulan para pangalagaan at protektahan ang prinsipe. Ang kawal na ito ay isa sa malakas na kawal, ito ay binigyan ng basbas upang maging tagapangalaga sa prinsipe. Sa unang pagkikita ng prinsipe at itong Royal Guard, ay nung pagkatapos ng aksidenteng nangyari sa prinsipe bago pa maging si Gruhorn. Kaya naman ang nakilala nitong Royal Guard ay hindi ang Prinsipe Adrian kundi si Gruhorn na naninirahan sa katawan ni Prinsipe Adrian. Tinanong ito ng prinsipe kung siya ba ang bagong Royal Guard nito. Sumagot naman ang Royal Guard at yumo itong bagong Royal Knight. Sinabi naman ni Prinsipe Adrian na aasahan niya ang Royal Guard ng may pagmamayabang na ekspresyon. Pero hindi tulad ni dating Prinsipe Adrian may pagkaloko-loko ha. Ganun pa man pagkatapos marinig ng Royal Guard ang sagot ni Prinsipe ito ay nabigla dahil hindi naman ito katulad ng kanyang mga naririnig patungkol sa prinsipe. Simula nito ay minatyagan nito ang prinsipe. Napansin nito na lahat ng sinasabing masama ng mga tao patungkol sa prinsipe ay kabaliktaran sa mga nakikita nito. Ibang tao na kasi yan boss hahaha. Isang araw sa araw ng pagsasanay ng prinsipe ay nakikita ng Royal Guard na kahit malakas na ang buhos ng ulan ay patuloy pa rin si Gruhorn sa pagsisinay. Habang pinapanood ng Royal Guard si prinsipe ang dalawang kawal naman ay nag-uusap-usap kung hindi ba aawatin ang prinsipe sa lakas ng ulan ay hindi pa rin tumitigil sa pagsisinay. Hanggang sa may tumamang kidlat na nakapagbahala sa nga night, sinigawan na nila ang prinsipe na mag-ingat na may pag-aalalang ekspresyon dahil sa nangyaring iyon. Pero kay Gruhorn wala lang ito na parang parte lang ito ng pag-insayo niya. Simula nang makita ng Royal Guard ang prinsipe na magaling ito at matiyaga sa pag-insayo, iniisip nito na ito ay mas magiging magaling at mahusay na madirigma sa hinaharap.
Ganon isipin ng Royal Guard ang kaugalian ng prinsipe kesa sa mga sinasabi ng mga tao. Bumalik tayo sa laban ni Arwen at ni Gruhorn. Tuluyan na nga sinabi ni Gruhorn na gusto nito si Arwen. Ayong damali na si Bossing mukhang na love at first sight. Ngunit hindi pa ito natatapos, ang mga tao sa paligid nito ay nabigla sa sinabi niyang iyon. Na kahit pati ang Royal Guard ay nagulat at napaisip kung mali pa rin ba ang iniisip nito patungkol sa prinsipe na kung siya ay mabuti o masama. Habang si Arwen naman ay nagulat sa sinabi ng prinsipe, nagalit si Arwen at ito ay nagsalita at sinabihan nito kung ayon lang ba ang nais nito kaya ito nakipagpastahan. Ngunit nagsalita muli si Gruhorn, sinabi nito na ito naman ang nais niya. Gusto nito na maging isa si Arwen bilang knight sa hinaharap. Dahil si Gruhorn ay nakakakita ng status window, ito ay nakitaan niya ng potential sa darating na panahon. Sinabi ni Gruhorn na gusto nito ng isang knight na susunod sa kanya, hindi isang knight na kaya lamang nasa tabi nito dahil sa pinag-uutos ng Maharlika. At mukhang nagselos ang Royal Knight sa mga nabanggit na salita ng prinsipe. Hahaha, aray mo. Sinabi din ni Gruhorn na gusto nito ng isang knight na nagiging loyal lamang sa kanya. At sinabi niya rin na nakikita nito kay Arwen na isang magaling na knight na marunong gumamit ng sword. Gusto pala ng loyal, baka siya na yan boss, hahaha. Isinigaw ni Gruhorn ang pangalan ni Arwen at sinabi na siya ay magiging sariling knight nito. Habang ito namang si Arwen ay gulat na gulat sa sinabi ni Gruhorn, naalala ni Arwen ang kanyang nakaraan. Noon kasi si Arwen ay laging nag-insayo ng mabuti upang mapabilang sa knight, ngunit kahit anong gawin niya ay patuloy pa rin ang panglalait ng ibang knight. Nagulat itong si Arwen dahil sa kanyang narinig, iniisip nito mali ba ang kanyang mga naririnig patungkol kay prinsipe. Noon si Arwen ay nakikipagsabak sa iba't ibang ka-level nito. Kahit doble na ang pag-insayo niya sa iba niyang ka-knight ay nilalay dahil siya ay hindi hamak na isang babae lang. Ang gusto ni Arwen ay ituring siyang isang knight at hindi bilang isang babae. Walang tumingin kay Arwen Kergayen bilang isang knight na kanyang pinapangarap. May usap-usapan din na maswerte raw ang knight na kayang maging kabiyak ni Arwen, kaya dahil sa mga traito nito kaya ito umiwas sa mga lalaking nagkaka-interest sa kanya. Hanggang naging mindset na ni Arwen na hindi para sa kanya ang maging isang knight. Pagkatapos alalahanin ni Arwen ang lahat ng paghihirap niya, maabot lang ang pinapangarap niyang makitaan siya bilang isang knight. Tila ba'y natuwa siya sa narinig niya at sa wakas ay may kaya nang tumingin siya kanya bilang isang kangit at hindi bilang isang babae. Ito ay nagsabi sa prinsipe na dapat siya ay pangakuan na dapat siya ay ituring bilang isang knight at hindi isang babae lamang. Nagkititigan muna si Gruhorn at si Arwen. Sinabi ni Arwen kung papayag si Gruhorn sa kanya ay papayag ito sa gustong kahilingan ng prinsipe. Si Gruhorn naman ay sumang-ayon sa sinabi ni Arwen. Pagtapos nito biglang lumuhad si Arwen sa harapan ni Gruhorn na nagsisimbolo ng pagpuri na tinatanggap niya ang pagiging isang royal knight. Binigyan naman ng basbas ni Gruhorn si Arwen pagkatapos nito banggitin na siya ay magiging loyal na royal knight ng prinsipe. Samantalang ang Royal Guard naman ay nabigla sa pangyayari at napatigil lang ito sa likod ng prinsipe. Mukhang kawawa naman itong Royal Guard na ito, hahaha. Gayon din ang matandang tito ng prinsipe, na nabigla sa nangyari at siya ay nanunood lamang sa prinsipe at kay Arwen. Hinugit si Gruhorn ng kanyang espada at pinatong sa balikat ni Arwen bilang pagtanggap na isa na siyang royal knight ng prinsipe. At sinabi nito na bilang isa siyang tunay na anak ng Leonberg ay binibigyan niya ito ng basbas. Sinabi din nito na maging malakas at maging tapat. Pagtapos ng mga nangyari si Arwen ay bumalik naman sa lugar ng Iron Lion Knight. Dito may mga usap-usapan patungkol sa pagkuha ng prinsipe kay Arwen bilang royal guard nito. Pinagsuspetsyahan naman ng iba na baka may relasyon itong si Gruhorn kay Arwen dahil sa simpang bet ay naging royal knight na ito ng prinsipe. Aba grabe naman pala ang chismis, upgraded at naka-Pro Max Ingot yarn. Bamulong naman ang iba at sinabi na kung bakit nakipaglaban ang babae na si Arwen kay Gruhorn, hindi ba ito kainahinala. Pagkatapos ng mga salitang bulungan sa labas ng kaharian, ito namang si Gruhorn ay nakarinig din patungkol sa kanya. Tila si Gruhorn ay nagagalit na dahil sa mga naririnig ito na pekeng impormasyon patungkol sa kanyang laban. Nagalit si Gruhorn na hindi na nito makayanan ang mga sabi-sabi patungkol sa kanya. Kung bakit lagi na lang siya pinag-iisipan ng hindi maganda.
Habang nagwawala naman itong si Gruhorn napansin nito ang Royal Guard niya at mukhang may sasabihin. Eto na mag-open up na ang nagseselos ha 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 ha. Ito ay kanyang pinansin kaya naman ang Royal Guard ay nagsalita at tinanong ito tungkol sa sinabi ng prinsipe. Nagtaka naman itong si Gruhorn kung ano ba ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag naman ng Royal Guard na si Carl patungkol sa sinabi ng prinsipe noong huling laban nila ni Arwen. Tinanong naman ni Gruhorn kung nasaktan ba si Carl sa sinabi nito kasi naman talaga ang totoo. Hindi pa man nakakapagsalita si Carl ay nagsalita pa rin itong si Gruhorn. Sinabi nito na totoo ang kanyang sinabi, kung ito daw ay utusan ng Maharlika siya ay susunod dito, wala daw itong sariling panunumpa sa kanya bilang kanyang Royal Knight. Sumagot naman itong si Carl na kung sakali bang si Carl ay may panunumpa sa prinsipe ay tatanggapin ba nito na maging Royal Knight. Ngunit sa kasamaang palad sumagot naman itong si Gruhorn at ito ay humindi ayaw daw nito kay Carl. Ngunit kahit nagsabi ng masakit na salita itong si Gruhorn ay tila tumawa lang itong si Carl. Ngunit sa isip ni Gruhorn ay hindi siya nagbibiro at totoo nga mga sinabi niya. Masakit pero kailangan tanggapin ganun talaga ang buhay Boss Carl hahaha. Inabot naman ang sulat kay Gruhorn at nakalagay dito na pinapalaya na si Gruhorn sa palasyo. Dito nakasulat din na kailangan pumunta ng prinsipe sa Royal Banquet. Nagulat naman itong si Gruhorn dahil hindi nito naisip na ganun lamang kabilas siya ikukulong sa palasyo sa lahat ng nagawa nung dating prinsipe. Napaisip rin itong si Gruhorn dahil hindi nito alam kung anong nagawa niya kaya siya pinapapunta sa banquet. Naalala nito na halos ayaw na nila itong makita dahil sa pinaggag-agaw ng dating prinsipe. Sinabi naman ni Carl na kung hindi ba ito masaya na maaari na siyang makalabas. Sumagot naman itong si Gruhorn na wala siyang pake kahit naman siya ay makalabas hindi naman ito alam kung saan pupunta at wala din itong pupuntahan dahil wala naman itong kakilala. Mula naman sa harap nito bigla naman lumapit ang katulong na nagulat dahil sa hawak nitong sulat para na naman sa prinsipe. Ito naman ay galing sa Eli family na nais siyang imbitahan sa kanilang palasyo. Nung una hindi pumayag si Gruhorn na pumunta sa ganon, mas gugustuhin na lamang ni Gruhorn na manatili sa pagsesenay kesa magsayang ng oras. Nung pumayag na ito na pupunta, inutusan niya naman ang katulong na ayusin ang kanyang gamit upang makapaghanda papunta sa Eli family. Ang Eli family ay isa sa mga gumagamit ng Mana Heart. Itong impormasyon ay galing sa tito ni Gruhorn.